Mula doktor na mahilig magturok hanggang sa talent manager daw ng GMA Kapuso. Lahat sila mga taong peke ang katawan, lakas ng loob at kapal ng muka ang tanging puhunan. Mga taong mapagpanggap, mapanlinlang at manloloko hindi tinantanan ng investigador nitong taong 2009. Sa isang kondominium sa Maynila, inireklamo ang doktor na mahilig daw magturok, ang doktor acupuncturist at herbalist. Dinarayo raw ng mga pasyente. Araw-araw maraming pasyente, meron naka-wheelchair, meron iba nakasaklay pa. Pinakamababa po ma'am sa isang araw po is 20. Talaga nga bang magaling? Tara't ating kilalanin si Dr. Chan Tiam Hock, isa raw acupuncturist at herbalist. Para makumpirma, binisita namin ng doktor. Tumambad sa amin ang mga illegal niyang ginagawa. Ang isang ito, natsyempuan naming nililinisan ng bulak ang braso at tinuturukan. Aray ko po! Sa talaan ng Professional Regulatory Commission o PRC, negatibo si Doc sa hanay ng mga rehistradong doktor. Hindi rin siya kabilang sa mga lisensyadong acupuncturist sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare o PITAC. Tumulak ang grupo kasama ang investigador. Pagdating sa lugar, bumaba ang asset kasama ang isang pulis. Ilang saglit lang nakaharap na namin ang target ng grupo. Masusing chinekap ang aming kasama. Pero bago maturukan ang aming asset, nagbigay na kami ng hudyat sa iba pa naming kasamahan. Good afternoon po. We are from the Manila City Hall. We came here for some verification. Wala pa eh, kasi ano ka waka noon. May complaint. May complaint. Oo, may complaint. Karapatan niya tumawag ng abogado para tulungan kayo. Nabawi ang marked money sa lamesa ni Doc. Kung tayo ay in the practice of our profession, tayo po ay sumisingil ng bayad, kinakailangan may business permit as medical clinic. Sa talaan ng business permit, walang lisensya ang klinika. Ang huling na issue namin na permit yan is way back 2004 to operate the business of retail, general merchandise and importer, not as medical clinic. Inusisa rin ang mga gamot na ibinebenta. Sa ubo yan eh. Ito, malaki sa ito. Tignan natin kung may BIPAD registration. Chinese eh. Chinese. Baka mawala yung sakit mo. No, meron siyang expiry, may date of manufacture, pero walang BIPAD registration number. Ano pong ginagawa niyo? Ano pong sakit niyo? Ha? Lipoma. Bakit hindi sa doktor? Ano po? Dito po yung kanila. Magkano sinisinan sa inyo? Habang kinukumpiska ang mga gamit, Lakas kayo! Anong lakas kayo? Ikaw mo lumabas! Balik mo na ito sa presinto. Kung nakuloko mo ha, eh polis ako. Ikaw ha, sumusobra ka na. O, dali sa presinto. Sityo ito. Pupusasan kita. Sandali. Pasensya ka na. Huwag mo ako sisigawan ha. Saan mo yung anak mo? kinasuhan ng medical malpractice ang doktor at tuluyang ipinasara ang kanyang klinika. My boss is Wilma Galvante, the Vice President of GMA. Nagpakilala ang talent manager sa eskwelahan ng Mabalacat sa Pampanga. Ako po kanya yung isa sa mga talent manager ng GMA 7
At kay Attorney Goson po ako nagtatrabaho kay Ma'am Wilma Galbante. Sabi po niya, talent manager din po ako ni Aljur Abrenica. Ito nga pong estudyante namin na nagngangalang Rolly Nucum ay isa ng artista. Ngayon, sumasayaw na po siya sa SOP. Sabi po niya sa akin. Dahil maraming estudyante nila ang nag-dream, believe na mag-artista, ang ilan hindi na nakasurvive sa kanilang klase. Sumama po kami sa kanya, biningian niya po kami ng perang halagang 5,000. Kahit po gipit kami, ginawa po namin mangutang para lang po maibigay yung pera. Isa ang 15 taong gulang na tatawagin nating Andrew, ang biktima. Sinama po ako sa hotel. Tapos po ginawa po sa akin na pinahubad po ako. At pinatanggal po yung damit ko tsaka po yung short ko. Pag di po daw ginawa yung gusto niya, tatanggalin po daw ako sa grupo. Wala tayong kilalang Michael Feliciano. Wala tayong talent, off-cam talent na Michael Feliciano. Wala tayong empleyadong Michael Feliciano. Wala tayong hinahanap o nag-audition tayo, spot auditions for dancers or talents for our variety shows. Para naman sa Starstruck, nag-announce tayo ng audition process for Starstruck. Walang binabayaran para makapag-audition. Lights, camera, action! Laking gulat ni Michael sa biglaang pag-pack up. Sige, kahit hindi ako. Bakit may ano? Sandali lang po, hindi naman po matakas. Siyempre, hindi naman po makakalis ng walang kasama. O, sasama natin si Mama. Nagbuha rin sa kanya ang marked money na gagamiting ebidensya. Although hindi niya tahasang inaamin na na siya nang bibiktima ng loloko, pero yung pagkakahuli sa kanya at saka yung mga sa dami ng mga nagrereklamo, ito indikasyon na talaga na siya nanloloko. Sandali lang nga po. Walang problema. Oo nga po, sandali lang, sir. Hindi pa yung kotse mo? Pwede yung kotse mo? Sige, sama. Ganyan na lang kayo, okay? Sama lang kayo. Sa presinto, humarap siya sa kabilang kaso. Pinailan natin siya ng staffa at saka child abuse law, yung Republic Act 7610. Ang nakikita namin maging parusa sa kanya ay makukulong siya na hanggang 6 na taon. Sabing na biktima ko po, sige, sabihin niyo, ako masama po, pinakamasama na ako. Pero humingi ako ng sorry sa inyo, sana mapatawad niyo po. Mapagpanggap, peke at huwad na pagkatao, hindi uubra sa aming kamera dahil ang investigador, timbog ang anumang uri naman loloko. Hanggat may namalya, hanggat may napi, patuloy tayong aaksyon. Salamat po sa inyong pakikipagtulungan sa investigador. Salamat po at kasama namin kayo sa paglipol sa mga abusado at mangloloko nitong nakaraang taon. At makatitiyak po kayo, hindi natin sila tatantanan. Ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez, at ito ang investigador.